Hello mga kasesep, nandito tayo ngayon sa Barangay Mabilog, Concepcion, Tarlac. Isa to sa mga bagong Australian Red Claw Crayfish Farm partners natin. Samahan nyo ako ngayon, silipin natin ang farm niya at progreso ng mga alaga niya. Nandito tayo ngayon sa Mighty Claw Aqua Farm and si Sir ang owner nito. Ako nga pala si Rio Dizon, owner ng Mighty Claw Aqua Farm dito sa Barangay Mabilog, Concepcion, Tarlac. Sir, bagong-bago yung farm. Siyempre, ang ganda. Natutuwa nga ako, sir. Ilan nga pala yung mga concrete tanks natin? Ilan yung nasa facility natin ngayon, So, sir? bali ngayon, nakapag-ano tayo ng 12 na concrete tanks and naglagay na rin tayo ng mga trapand and isang row-out pond na 6 by 10 meters. sa dami ng mga buntis natin ngayon, plano natin magdagdag dahil kulang na ang ating mga grow-out pond. So, nagpaplano tayo na maglagay pa, mag-extend ng grow-out pond ng mga hanggang 3-4 na grow-out ponds pa within this 2 to 3 months. Bali, meron tayong ngayong 12 na 1.5 by 3 meters. And then, meron din tayong mga breeder tanks na 18 pieces, which is 60 cm by 120 cm. And meron tayong isang grow-out pond na 6 by 10 meters, 10 na trapand na 6 feet by 8 feet. Una, ito, binili lang namin to na as farm lot. Wala pa talaga kaming plano ng kung ano. Hanggang sa naglagay kami ng swimming pool and kubo. Habang nag-iisip kami kung anong magandang gawin, bali kasi noon, nag-start to as farm lot. Wala pa kaming plano na gawing ano talaga to. Parang getaway lang ba? Para lang makapag-swim yung mga bata. And then eventually, ito si Mrs. may pinakita sa akin na video, which is yung video niya, sir, ni Sir Cesep na naka-feature sa GMA. And then nakita ko nga yung mga crayfish. Ang crayfish farming is ganda. And sabi ko nga, mag-build lang ako ng mga ilang tanks para dito na para sa own consumption. Baga, backyard farm lang siya na may ha-harvestin tayo na pagkain, na crayfish kapag nandito kami. And then, sinimulan ko nga magpagawa nitong mga tanks. Eventually, habang kino-construct, nag-i-extend na kaagad. Nag-i-extend na? Oo. Actually, kasi before naman, mahilig na talaga ako sa mga aquatics. And then, nakita ko ang potential ng crayfish is pakaganda. Nakikita ko, kulang na kulang pa sa market talaga. And then eventually, yun nga, napag-isipan na i-extend ka agad yung farm natin na gawin na ganito. So itong cut natin na to is 6,600 square meters. Eventually, may plano pa tayo na maglagay ng mga earth pond para doon sa mga grow out natin na crayfish. Meron tayong alaga dito ng mga manok, pato, may kambing, meron tayong tupa, which is mga bigay sa atin ng ating mga kaibigan. Para at least kahit paano kapag nandito tayo, merong get together or family ko, magpasyal dito, meron tayong mailuluto. Tip ko lang din para sa mga future customers natin at sa mga magsisimula ng crayfish farming, magsimula tayo doon sa mga magagandang quality tulad ng ating mga Taguro line. Kumpara sa ibang mga lahi, sure talaga na quality sila. Hindi tayo may papahiya ng Taguro line. Sa Taguro line natin, hindi na tayo problema kung paano ito pagagandahin dahil from the very beginning, napakaganda na ng quality and ang bilis lumaki. So yun, yung mga setup natin, pure lang sila, wala silang filtration, running water sila. Ang gamit natin is solar pump na which is tayo lang ang nag-setup niyan. DIY lahat. Tapos aeration and then continuous running water. So yung grow out tank natin, nagpahukay lang tayo ng maliit which is 3 meters by 6 meters. Dahil nakakuha nga tayo ng panliner na medyo malaki-laki, pina-extend ko na ng pina-extend. Naging 6 by 10 meters siya. Puro yan, manual lang hukay. Ilang linggo hinuhukay ng mga tao ko. Ayun, yung tao ko, nagpilit mismo, sabi niya, na natin, pagandahin na natin to, ayusin natin yung kaya siya naka-concrete wall. Tapos, habang siniset up ulit, meron na naman tayong naisip mailagay na lagyan natin siya ng aeration para siguradong may oxygen ang mga alaga natin.
So yun, bali nakabili tayo ng mga breeders sa ating mga pure Taguro line farmer farms and which is Pulang Sipit and a crayfish for you dito sa Lubao, Pampanga. Nagsimula ako ng 20 na trios kay crayfish for you and 20 trios din kay Pulang Sipit sa San Pablo, Laguna. Sa craylings natin, kumuha tayo kay Sir Cecep ng 2,400 pieces na craylings. Sa ngayon, meron tayong nasa 30 hanggang 40 na buntis. Bali tayo, nag-start tayo ng November, bali pang 5th month natin ngayon. Sa crayfish farming, nakita ko ang potential ng sales sa pagpaparami, napakadali. Bali kasi, tikman din natin yung crayfish, no? Every time na mag-visit tayo kay Sir Cecep, magti-take out tayo ng mga 2 kilos, 3 kilos na crayfish, and then nung tikman ng mga bata, sobrang tuwan-tuwa sila at sobrang sarapan. Kaya nag-pursige tayo din na mag-alaga ng crayfish. Sir, ito di ba ito yung mga craylings na nakuha nyo? Kailan nyo ba ito nakuha, sir? Nakuha natin to mga 3 weeks ago pa lang. And ang bibilis nilang lumaki. Ayan, no? Kita naman sa resulta, no? Napakaganda. Guys, ako dito ako masaya kasi ang dami ng buntis ni sir. First time ko lang makapunta dito. Magaling mag-alaga si sir. Tingnan nyo. Yung mga buntis na to, ito yung mga nabili niya sa iba-ibang mga Taguro line partner farms natin. So nakakatuwa kasi around 40 na daw yung buntis niya and yung iba nakapagpakawala na pala. Ayun. So sobrang sobrang ganda nun, sir. Wala ka pa atang 5 months nag-aalaga. Wala pa, pero yung mga craylings natin, ang dami na. So which is, makikita mo talaga kung gaano kalakas siya mag-produce. Oo. Ano yun, sir, kumbaga, tawag ko nga dyan, magandang problema yun eh. Oo. Pinoproblema mo na kung saan ka maglalagay ng susunod. Dati ganun na ganun din ako. Kaya ang ano natin is mag-expand na mag-expand para may paglagyan. Ito naman, dito nagbi-breed si sir. Ito yung mga nauna niyang breeders. Tulad nga lang sinasabi mo noon, yan, ang balak ko dito, isang trio lang ilalagay ko dito, which is ngayon kulang na. Oo, kasi sinabi mo nga, kukulangin talaga ang dami yan. ng breeder ni sir. So, oo, hindi siya... Ang mangyayari, okay naman to, dito siya magbe-breed, pero tingin ko, ang napo-foresee ko, mga after few months, yung mga tanks niya kaninang dinaanan natin doon, magiging breeding tanks niya na rin yun. Yun na lang ang magiging breeding tanks. Kasi kulang na talaga. Punta tayo, sir, doon sa sa mga trapal tanks mo. Ito yung magiging nursery naman ni sir ng mga, siguro, mga bagong pagpag na craylings. Bagong pagpag. Guys, nandito tayo ngayon. Ito ngayon medyo wala pang laman na craylings kasi after magpagpag, maglalagay pa lang si sir dito, pinapalaki niya pa ng konti. So makita niyo, ang dami rin yung trapal. So ito yung tinatawag niya nursery. Papalaki niya dito yung mga craylings niya, mga hanggang 1 to less than 2 months siguro, sir. Okay dito. Tsaka natin sila ililipat sa mga grow out natin. Dadalhin natin din sila sa Florida para doon palakihin yung mga craylings natin. So tingnan niyo, nakikita na ni sir na parang itong unang farm niya, parang maging hatchery niya na lang. Yung doon sa farm daw niya sa Florida na magiging grow out, parang doon niya dadalhin yung puro craylings. Doon siya magpapalaki. Pero siguro magagawa ni sir yung mga after 3 months. 3 months. Target time natin. Okay. So nakakatuwa, hindi ko in-expect na ganito makikita ko sa farm ni sir. Taguro line kasi nakita natin compared dun sa ibang mga breeders na pinuntahan natin na mga farm, Taguro line talaga ang pinakamagaganda. Kasi ako mismo sa experience, nakita ko kung gaano sila kagaganda and yung support ng Cecep Farm sa atin, napakaganda. From the very beginning na pagtatayo natin ng ating farm, nandiyan na sila, nakasuporta, naka-guide sa atin kung paano dapat gawin, paano magandang setup sa mga tanks natin, and kung paano sila alagaan, i-breed, and paramihin. Malakas ang loob natin na mabibenta natin to kasi sa tulong ni Sir Cecep, mabibenta natin to ng mas madali. So yun, tip ko lang sa mga nag-i-start pa lang din, nakikita natin na malaki ang ikauunlad ng
crayfish farming kasi nag-uumpisa pa lang nga tayo dito. Di pa to kamukha ng mga ibang seafoods na which is daily natin nabibili sa palengke. Ito, ano pa lang, umpisa pa lang. So, ang taas ng demand, ang daming naghahanap, ang daming may gusto. Kasi mas masarap to kumpara sa hipon lang or seafoods na nabibili natin sa palengke. Guys, nandito tayo sa unang grow out tank ni Sir. So, ito yung 6x10 meters niya na grow out tank. So, bali yung setup lang natin dito, ganun pa rin. Parang sa ano lang naman, yun sa mga concrete tanks natin. Meron tayong continuous running water and then naglagay lang tayo ng mga PVC for the aeration. Binutas-butasan lang natin. And then, multiply lang natin dyan para maging even ang distribution ng oxygen. And then, naglagay lang tayo mga egg tray para sa hides. Kaya, ayan, bilis nilang lumaki dito. Mabilis lumaki dito, pero nasa trial batch pa lang to ni Sir Trial kasi stage 1,000 pa lang daw nilagay niya dito. Ang tansya ko dito, dapat ang pakawalan niya dito, sakto may nagmo-molt ngayon, no? Ang dapat niyang pakawalan dito around 2,500 to 3,000 siguro. Ano Sir, ilan bang plano mong pwede pang ilagay na ganito sa future sa ayan, sa lupa mo? In the near future, balak natin magdagdag siguro dito, 1, 2, 3. Hanggang sa umabot doon sa likod. Parang kasya pa 8, no? Oo. So kung Pero syempre, pa isa-isa lang muna habang upgrade, habang may nagbi-breed na crayfish. Oo. So nakakatuwa kasi alam nyo, mga ano to habang nagkikwentuhan kami ni Sir, tip ko sa kanya to. Mga tip ko sa kanya, paggawa siya ng ganito kasi nga pinapakita niya yung lupa niya, ganito. So nakakatuwa na nagwo-work yung mga advice natin kay Sir. Ni Sir. And si Sir mismo naging confident na siya na after few months, no Sir? Yes. Ano na, marami ka na ma-out. Sure na. Sure. So, sure nakakatuwa kasi sure out na. Yun ang isang natutuwa rin ako sa mga kasesep natin na kapag binibisita ko sila, nakikita ko na hindi sila palugi. Iba yung letter na nakalagay, palago. Palago ang ano. Si Sir Man, hindi pa siya nag-out. Pero dahil sa progress ng mga alaga niya, masaya na siya and confident siya na kikita siya after few months. Babalik. Oo. Sobrang nakakatuwa to. Yung setup nito, concrete yung gilid nito. So may simento yan, hollow block. Then naglagay ng pond liner si Sir. Kaya sure ball na hindi makakatakas yung crayfish. Itong farm ni Sir, sobrang ano to. Kumbaga matatawag mong safe and well-contained ang mga alaga niya. Eh, makikita mo, pati yung mga drain ni Sir. So maganda rin. Pinag-isipan. Tsaka while on the process talaga yan. Hindi lang siya yung pinlano ko lang na ngayon. Habang building process, dun talaga na-apply kung anong dapat gawin, dapat ayusin. Oo. Kumbaga habang nasa journey ka, may natututunan ka, Sir. Marami. Sobrang saya ni Sir sa quality ng crayfish natin kasi nakita naman natin. Nakita niya na yung bilis ng paglaki and mas hindi na siya kung gaano rin kabilis mag-breed. So, sinabi ko nga sa kanya, isa to sa napapansin ko sa mga nagki-crayfish ngayon. Thankful ako sa mga nagtiwala sa Taguro line ng Seseps Farm kasi yung iba nakita ko na yung crayfish nila kunyari 6 months na or 8 months na, hindi pa kasing laki ng mga nasa atin. So, oo, nasa pag-aalaga yon. Pero kagaya ni Sir, confident siya na hindi na siya problema na mamili ng magandang quality or kunyari, bansot po yung nabili ko o hindi. Hindi na siya dadaan sa mga ganong problema. Kasi nakikita ko yun yung mga nagiging problema, Sir, ng ibang farm or ibang nagsisimula na bakit 4 months na yun sa akin, ganito pa lang yung size. Bakit ganito pa lang yung size. Si Sir may tanong din 2 months pero ganyan na yung size. Wala pang 2 months. Parang pang 3 months na or more. So masaya siya. And pag masaya ang mga kasesep natin, masaya rin ako. Sa mga nagbabalak dyan, humuha kayo yung mga quality talaga. Number 1 ang Taguro line. Thank you. And yun lang ang masasabi ko. Kumuha rin kayo sa kunyari, si Sir magre-release na. So, pure Taguro line partner farm siya dito sa Tarlac. So, nakakatuwa kasi dito sa Tarlac meron na ring parami talaga yung mga nasa Visayas tsaka Mindanao. Mapupuntahan ko rin kayo within this year sana. Okay Sir, so salamat sa pag-tour. And ang ganda ng farm. So, very promising yung farm ni Sir.
mga kasesep. So, yun lang mga kasesep. I-follow nyo si Sir sa Facebook page niya. May matututunan din kayo. Mahilig din mag-post si Sir. Yes, please like and follow Mighty Claw Aqua Farm. So, yun lang mga kasesep. See you next time. Thank you. Okay, bye.